Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-lift ng punishment kay Rain. Tuwang-tuwa itong si Rain dito at pakiramdam niya ay napakalaki ng utang na loob niya kay Demon Lord Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Medyo napalayo ang kwento dahil napunta nga kina Rain, pero ito ang summary ng mga nangyari. Itong si Vega daw ay nakapag-gain ng napakalakas na power. Nagawa ito na ma-hold off ni Ranga, pero after itong itaboy ni Ranga ay pumunta naman ito sa may location nitong si Kumara, kung saan ay kinain niya naman si Orya, kaya lalong lumakas ang kanyang powers. Pansin na dito nitong si Rimuru na magiging napaka-troublesome nitong opponent, at tama itong si Rimuru dito dahil up until volume 21 ay kalaban pa rin ito at napakaraming malalakas na mga characters ang kinain nitong si Vega. Hindi ko na lang muna sasabihin kung sino-sino, pero a little spoiler lang ay magiging ka-level ito halos nitong sila Diablo or maybe ay even stronger. Then punta naman tayo sa may battle nitong si Zoe. Nakatakas nga itong si Arios dahil iniligtas ito nitong si Mai Furuki gamit ang kanyang instantaneous movement. Na-realize nitong si Rimuru na kailangan nilang mag-ingat dito dahil kapag na-master daw nitong si Mai Furuki itong skill na ito ay baka mahuli sila nito ng off guard kasi pwede nga ito mag-teleport in an instant sa lahat ng panig ng mundo including sa base nitong sila Rimuru, kaya kailangan daw nila Rimuru na i-rethink ang kanilang strategy at i-consider itong ability na ito sa pagbubuo nitong kanilang plano. So far ay itong apat na opponents daw na ito na sila Vega, Orya, Arios at Mai Furuki ang pinakamahina sa kanilang mga kalaban, pero kahit na ito ang pinakamahina sa kanila ay binigyan pa rin sila nito ng napakalaking trouble. Then ngayon ay pumunta naman tayo sa mga serious enemies kanina. Ito naman ay itong sila Velsard, Zalario at Feldway. Napaka-threatening daw nitong tatlong ito. Na-measure kanina nitong si Rimuru ang strength nitong si Feldway, kaya meron na siyang idea kung gaano kalakas ito sa battle. Kanina ay napakalakas na daw nito pero hindi pa ito seryoso, kaya ipapabayan na lang daw ito nitong si Rimuru kay Diablo. So ini-postpone muna nitong si Rimuru ang pagpaplano laban kay Feldway. Ang inuna niya muna sa mga malalakas na ito ay itong si Velsard. Tinanong niya itong si Key Crimson kung kakayanin daw ba nila itong Frost Dragon. Sabi naman ni Key Crimson sa kanya ay kasalanan daw ito nitong si Rimuru kasi hindi daw ito tumulong sa kanya kanina. Mukhang punong-puno daw ng resentment itong si Velsard sa kanya at ang pinaka-goal nitong si Velsard sa ngayon ay ang harasin itong si Key Crimson. Hindi naman makalaban ng full strength itong si Key kay Velsard kasi sinusubukan nga ni Key na iligtas itong country. Kapag nag-all out kasi siya ay yari itong Eldorado. Sinabi rin nitong si Key Crimson dito na usually ay gagawa daw siya ng alternate space at dun niya dadalahin itong si Velsard para dun sila maglaban. Pero kanina daw kasi ay hindi ito pumayag na sumama sa kanya. Na-realize din dito nitong si Rimuru na sa tingin niya daw ay hindi kayang i-contain itong si Velsard ng bastang barrier lamang. Maging yung barrier daw na ginamit nila sa Walpurgis dati ay hindi strong enough para dito. Sigurado daw itong si Rimuru na merong mas powerful technique doon itong si Key Crimson, pero hindi na yung ginamit ni Key kasi alam ni Key na kahit nagawin niya yon ay hindi rin magiging effective. Kaya sabi ni Rimuru dito ay mukhang mahirap daw pala ang magiging role nitong si Key Crimson sa may gera kasi ito nga ang itatapat nila kay Velsard palagi. Gustong magreklamo nitong si Key Crimson dito pero biglang nagsalita itong si Rimuru na masyado daw malakas itong si Velsard para tapatan nila, kaya itong si Key Crimson daw talaga ang kailangan nitong maging ka-match up. Nung sinabi ito nitong si Rimuru ay hindi na nakapagreklamo itong si Key Crimson sa kanya kasi kapag nagreklamo pa siya ay madudungisan ang pride niya kasi siya nga ang Lord of the Darkness, kaya dapat ay wala siyang uurungan. Ngayon ay pumunta naman itong si Rimuru kay Diablo. Tinanong niya ito kung kamusta daw ang laban kay Zalario at sumagot naman itong si Diablo sa kanya na to be honest daw ay napakalakas daw nitong opponent. Kapag ini-compare daw nila ito in terms of strength alone ay baka mas malakas pa daw ito kay Feldway. Hindi makapaniwala itong si Rimuru dito. Tsaka sinabi rin itong si Diablo na kapag inasar mo daw itong si Feldway ay susugudin ka na agad nito. Pero hindi daw ganon itong si Zalario. Siya ay isang cold-hearted na warrior. Hindi gumagana ang psychological warfare sa kanya. Napaka-uninteresting daw nitong opponent, kaya mahirap daw itong kalaban. Nag-agree naman dito itong si Key Crimson. Mukhang kilala rin pala nitong si Key itong si Zalario. Sabi ni Key Crimson, oo nga daw.
Cornu. Matagal na daw na malakas itong si Zalario. Hindi ito katulad nitong sila Cornu at ng iba pang Primordial Angels. Napaka-useful daw nito dati sa paglaban against the world-destroying dragon na si Ivaraj. Talagang isa itong solid na opponent na hindi mo kayang daanin sa mga salitaan. Kaya nitong kontrolin ang kanyang mind para hindi mag-react sa mga hindi naman dapat reactan. Naisip din dito nitong si Rimuru na kung ang kalaban daw may chance na tumakbo kapag matatalo na ito hindi daw threat yun sa kanila kahit na gaano pa siya kalakas. Pero on the other hand, kung ang opponent naman daw hindi nag-give up kahit na gaano pa kahirap itong kanilang situation, ito daw ang opponent na hindi pwedeng babaan ng guard kasi mga ganitong klase daw ng opponent ang pinakamahirap na kalaban. Ang tinutukoy dun sa may tumatakbo dito itong si Cornu at sa ikalawa naman itong si Zalario. As a matter of fact, meron niyang subordinate itong si Cornu na mas naging cautious pa itong si Geek Crimson compared kay Cornu mismo dahil itong si Cornu nga yung unang klase ng opponent na tumatakbo kapag sila ay matatalo. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.